Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sausawana! Sausawana! Let's get ready for Sausawa! Gising na mga kapatid, isang issue na naman ang ating naharapin, kaya sugod na! Naku, marami niyan mamaya, ingat-ingat ka! Sana nga magkapatid! Palaban ka ba o tablado ka? Harapin mo ang mukha na tumikara. Face it, face it. Naku, sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at mabuklayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Para yan ay solusyonan. Ano ang nangunguna sa umaga? Sinong sisimangot? Ano ang sigaw ng bayan? Sinong ingiti? Sino ang number one? Harapin mo, face to face! Magandang hapon, mga kababayan. Ako ang inyong pambansang chismosa, Mariposa! Papayag ka ba magtrabaho ng overtime na hindi binabayaran? Hindi! 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 Sa turo, inireklamo ang municipal na kanilang paralan dahil di umano binabayaran ang overtime. At para masolusyonan ang problema ito, hihingi tayo ng tulong sa duo tagapayo. Simulan natin kay Father Jack! At sa kanyang kaduo, Attorney Ting! Limang oras daw siyang nagtatrabaho sa isang araw. Tawagin na natin ang nagre-reklamo, Sir! So, Sir Reed, kamusta ka ng subukan? Kapag hapon, dyan ma'am, 15 hours ago work every day, ma'am, mga nakabayaan, ginagamit. Hindi ko na principal, ma'am. Pinaki mo mga kasubok. Ma'am. So, tuod din mo lang, wala yung pinabayad? Ito, wag din naman, katawag mo naman. Bakit pag-years ko, Bel, sa mga nisilakan, ha? 15 years na, ma'am. 15 years? Grabe na, pero maamo na Japon. Ang nalagay, ma'am, 15 ka years nung ginaan ko, so mga principal, lagi na, nakapag-ikapag, nagiging ma'am, siya, kung saan ko kayo, ako lang, mga bata. So, saan una ng sugod na wala na, wala itong nabayaran ng overtime? Since pag-start mo yan? Yes, ma'am. Pag-start na dito yung work, ma'am, wala ito ginabayad sa overtime. Grabe na. Natin ang kanyang panig, tawagin natin ang inirereklamo, Mama! So, Mama, ano mga malo ang inireklamo sa iyong teacher? Ikaw wala akong hinahambal, ma'am. Kalsada, kapila ko na sa hambalan. So, tuod yung lalaki 15 hours sa mga obra, mawala pa sila nabayaran? Yes, ma'am. Kaya, kulang kami sa mga extra subo. Kapag wala sila, may orientation, kapila ng meeting. Pero siya wala na-attend! Hindi yan, hindi, ma'am. Kapag 15 hours mo ka lang mag- Tinawala ko siya nabayaran ng mahal. Because that is part of the responsibility as a teacher. Dahil mo sabihin na pinagkita kahit may awa ng mga bata ko, ha? Ang pala na, ako tayo na, ako na, ha? Mga bata ko,
masasabi ng ating duo tagapayo. Simulan natin kay Father John. According sa Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous strive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. I understand sa nabatyagan ni Sir Rick nga mga king siya kay na-overwork siya ang tama niyang obra. So, ang hambal diri sa Bible nga good leadership will lead us ang sa under naton maging maayo man. So sa case naman ni Mamaw, naintindihan ko man nga jutay lang ang mga teachers sa ilang school. But now we must ibutang naton sa aton nga pamisaron ang ginatawag nga humanity. So i-depend agad ang pagitsindi ta sa aton nga mga co-teachers. So, amo na we must live lang sa akong nga verse nga ginatag sa inyo ato. That's all. At pakinggan natin ang mapapayo ni Attorney P. So let's talk what just happened to Siri, no? So unfortunately, too many of our hardworking educators face being stretched to the limit under the guise of voluntary service. So, but here is the hard truth. So, dedication should never be an excuse for exploitation. So, what Siri experienced teaching for 15 hours straight, right? So, and then being pressured, then unpaid. So, that is the clear violation of Philippine law, specifically Republic Act number 4670, also known as the Magna Carta for Public School Teachers. So if you look at section 13 of Magna Carta law, is explicit. So teachers shall not be required to render more than 6 hours of actual classroom teaching a day. So Siri was forced to do 15 hours. That is right for the first violation. But what about those extra hours of the principal is demanding? So the principal calls it voluntary. So, but when a superior demands it, we know it rarely feels optional. So this is where section 14 comes to the rescue. The law recognizes that teachers have duty outside the classroom. So, however, section 14 states that any worker performed in excess of 15 hours a day entitles the teacher to additional compensation. That means Siri is legally entitled to overtime pay. So, which must be at least 25% of her regular pay. So you cannot mandate voluntary work to bypass the law. To all our teachers, you protect our children's future every day. So please remember that the law is always there to protect yours. So know your rights, stand your ground, and never be afraid to claim what you have just earned. After nyo mabatian ang advice ng aton dugo tagapayo, ano ang inyo mag-feel? Ay hindi gid ko bala ma'am nga like kinanglan ta bala more public teachers sa aton nga school kay kanyo tayo jutay gid. Pero dani bala bayaran lang tani ang ako nga oras na gila pa overtime sa akon. Sorry, good sir, kaya wala yung ko nakabalo sa RA 4670. So, kutsubog i-review ko na gitna. Sorry man sa tunan na teachers na wala ko nahatagan sa ilang overtime pay. So, kutsubog namion ko na ginapatakaran sa eskulaan. Tatagin ka pa nga ito sa pasensya ko para Sabi nga nila, ang guro ay kalawang magulang sa loob ng paaralan, kaya dapat respetuhin at palagahan ang kanilang karapatan. Dito, nagtatapos ang programang Face to Face! Cara, face it, face it. Naku, sadyang